Isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Ngayon ay ating tatalakayin ang ponemang segmental at suprasegmental. Ngunit, una muna dating tatalakayin ang ponemang segmental. Ano nga ba ang ponemang segmental? Ang ponemang segmental ay ang pag-aaral sa mga tunog na may katumbas na titik o letra para mabasa o mabigkas. Binubuo ito ng mga patinig, katinig, cluster, diptongo at iba pa. Ang Filipino ay may 21 ponema. 16 sa mga ito ay katinig at 5 naman ang patinig. At narito ang mga halimbawa ng katinig. Ang letter P, T, K, B, D, G, M, N, S, H, L, R, W, at Y. At narito naman ang 5 halimbawa ng patinig. Ang A, E, I, O, at saka U. Dumako naman tayo sa diptongo. Ano nga ba ang diptongo? Kapag ang ponemang katinig na W at Y ay sinudlungan ng alinman sa 5 patinig, ang nabubuong tunog ay tinatawag na diptongo. Narito naman ang halimbawa ng diptongo. Ang A at W ay nagiging aw. Ang I at W ay nagiging iw. Ang I at Y naman ay narito naman ang halimbawa ng diptongo. Kapag pinagsama ang A at W ay nagiging aw, kagaya ng mga salitang kalabaw, anahaw, at sabaw. Kapag naman pinagsama ang letrang I at W ay nagiging iw, kagaya ng salitang sisiw, giliw, at aliw. Kapag naman pinagsama ang I at Y ay nagiging I, kagaya ng salitang kami. Gayun din kapag pinagsama ang A at Y, kagaya ng mga salitang narito ang mga halimbawa ng diptongo. Kapag pinagsama ang ponemang patinig na A at ang ponemang patinig na W ay nagiging aw, kagaya ng mga salitang kalabaw, anahaw, at sabaw. Kapag naman pinagsama ang ponemang patinig na I at ang ponemang katinig na W ay nagiging iw, kagaya ng mga salitang giliw, sisiw, at aliw. Gayon din kapag pinagsama ang ponemang patinig na I at ang ponemang katinig na Y ay nagiging I, kagaya ng mga salitang kami, puti, at saka labi. Gayon din kapag pinagsama ang ponemang patinig na I at ang ponemang katinig na Y, kagaya ng salitang reyna. At kapag naman pinagsama ang ponemang patinig na A at ang ponemang katinig na Y, ay nagiging I, kagaya ng mga salitang banyuhay, buhay, at laway. Gayon din kapag pinagsama ang ponemang katinig na Y, gayon din kapag pinagsama ang ponemang patinig na O at ang ponemang katinig na Y ay nagiging Oy, kagaya ng mga salitang kahoy, butsoy, at tutoy. Ganun din ang ganun din kapag pinagsama ang ponemang patinig na U at ang ponemang katinig na Y ay nagiging uy, kagaya ng mga salitang baduy, aruy, at kasuy. Pumunta naman tayo sa cluster. Ano nga ba ang cluster? Ang cluster ay ang 2 o higit pang magkatabing katinig sa loob ng isang salita. Katulad ito sa kambal katinig sa Tagalog na mula sa mga salitang kambal o 2 at katinig. Subalit, tanging yung 2 magkatabing katinig sa isang pantig o syllable lamang ang ikinokonsidera na ganito sa Tagalog. Wala kasing higit pa sa 3 magkatabing consonant ng isang syllable sa Tagalog.
Hindi tulad sa Filipino na posible ang pagkakaroon ng 3 hanggang 4. Narito naman ang mga halimbawa ng cluster. Ang magkatabing katinig na B at L, katulad ng mga salitang bloke at blusa. Gayun din ang magkatabing katinig na B at R, katulad ng mga salitang bruha at braso. Gayun din naman kapag pinagtabi ang dalawang katinig na H at W ay nagiging. Gayun din kapag magkatabi ang dalawang katinig na G at L, katulad ng mga salitang Gloria at Glosa. Gayun din ang magkatabing katinig na N at saka Y, katulad ng mga salitang niebe at nya. At ang huli ay ang dalawang magkatabing katinig na P at L, katulad ng mga salitang plaka at plato. Atin naman ngayon tatalakayin ang ponemang suprasegmental. Ano nga ba ang ponemang suprasegmental? Ang ponemang suprasegmental ay tumutukoy sa pag-aaral ng makabuluhang unit na tunog. Hindi ito tinutumbasan ng letra. Sa halip ay sinasagisag nito ang mga notasyong phonemic upang mabanggit ng paraan ng pagbigkas. Una na rito ang tono o yung tinatawag natin ng pitch. Ito ay ang taas, katamtaman o baba ng pagbigkas sa mga ponemang katinig at patinig. Ginagamit ang tono kapag tinutukoy ang tindi ng damdamin sa pagsasalita. Sa tono ng tagapagsalita, malalaman ang kahulugan ng pahayag na kanyang gustong sabihin. Pumunta naman tayo sa haba at diin or lengthening ang stress. Ang haba ay tumutukoy sa haba ng bigkas ng nagsasalita at ang diin naman ay nagsasaad ng lakas ng bigkas ng pantig na salita. Narito ang mga halimbawa ng haba at diin, katulad ng salitang basa na wet sa Ingles at ang salitang basa or to read. Gayon din ang salitang buhay at buhay na ang ibig sabihin ay life. Gayon din ang salitang tubo or pipe sa Ingles at tubo na sugar cane sa Ingles. Naman tayo sa antala o hito o yung tinatawag natin na juncture. Ito ay higit na maliwanag ang mensaheng nais nating iparating sa kausap kung pagtutuunan ng pansin ang paggamit nito sa pagbibigkas. Ang antala ay tumutukoy sa saglit na pagtigil sa pagsasalita. Magkaiba ang gamit ng antalang pasalita sa antalang pasulat. Sa antalang pasulat, mapapansin ang bahagi kung kailan dapat huminto sa pamamagitan ng kuwit at tuldok. Narito ang halimbawa. Tito Jose, Antonio ang kaibigan ko. Ito ay pinapakilala ang buong pangalan ng kaibigan niya. Tito Jose, Antonio ang kaibigan ko. Ipinapakilala sa kanyang tito si Jose Antonio. Tito Jose, Antonio ang kaibigan ko. Ipinapakilala ang kaibigang nagngangalang Antonio sa kanyang tito Jose. Tito Jose Antonio ang kaibigan ko. Ipinapakilala ang kaibigan kay Tito Jose Antonio. Ang panghuli ay ang intonasyon. Ang intonasyon ay nauukol ito sa pagtaas at pagbaba ng tinig sa pagsasalita na maaaring naghudyat ng isang pahayag. Ang punto naman ay tumutukoy sa regional na tunog o accent. Nandito ang halimbawa, katulad ng salitang manggagamot.
manggagamot. Ito ang halimbawa katulad ng salitang mangga, gamot o tinatawag natin na doktor at ang manggagamot na magpapagaling ng may sakit. Gayon din ang salitang bukas na ang ibig sabihin ay panahon. At dito na nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa ponemang segmental at suprasegmental. Sana marami kayong natutunan mula sa akin. Muli, ako nga pala si Ronelio S. Bangkyad from BSE 1A, Filipino Major. Thank you.